teachers Mean and Pami for our Christmas series. COVID-19 sa Pasko 20. Ano ang itinuturo ng Diyos sa atin? 12 days na lang pala before Christmas. Mixed ang feelings ko. Excited ako sa papalapit na Christmas. Pero, a bit sad kasi nasa last 2 episodes na tayo ng ating Christmas series. Pareho tayong mixed feelings? Siguro kayo din kids, no? Do you still remember the past episodes? Episode 1. Haba versus saglit. Episode 2. Christmas lights versus si Jesus ang tunay na ilaw. Episode 3. Sobra-sobra versus sapat. Episode 4. Panlabas na anyo versus puso. At ngayon for episode 5. Receive versus give. Isang timely na paalala na naman ang matututunan natin sa panahong ito ng COVID para sa mas makahulugang Christmas celebration. Talagang tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. At i-reveal na rin mamaya kung sino ang mga misteryosong bisita ni Haring Herodes na naghahanap kay Baby Jesus. So, what are we waiting for? Let's get our lesson started. Ulo'y tungo, mata'y ipikit, at tayo'y manalangin. Repeat after me, children. Dear Jesus, Dear Jesus, ang dami ko pong natututunan. ang dami ko pong natututunan. Maging masunurin tulad ni Jose, Maging masunurin tulad ni Jose, manalig tulad ni Maria, manalig tulad ni Maria, sumamba tulad ng mga pastol. sumamba tulad ng mga pastol. Buksan mo po ang puso ko Buksan mo po ang puso ko sa itinuturo ng mga pantas sa itinuturo ng mga pantas para sa kapurihan mo. para sa kapurihan mo. Amen. Amen. Ang pag-ibig ng Ama sa langit ay handog nitong Pasko. Nang ialay ang Mesyas na tunay ay buod nitong Pasko. Ang lahat ng luwalhati sa'yo, dulot ay papuring pamasko. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Ang lahat ng walhati sa'yo, dulot ay papuring pamasko. Ang pag-ibig ng Ama sa langit ay handog nitong Pasko. Nang ialay ang Mesyas na tunay ay buod nitong Pasko. Ang lahat ng luwalhati sa'yo, dulot ay papuring pamasko. Purihin ka, Jesus.
Jesus. Nang ialay ang Mesyas na tunay ay bukod nitong O Pasko. Diyos, Ang lahat ng walhati sa'yo, dulot ay papuri, pamasko. Ang lahat ng walhati sa'yo, dulot ay papuri, pamasko. Papuri, pamasko, pamasko. pamasko, Papuri, pamasko, pamasko, pamasko. Papuri, pamasko, pamasko. Papuri, pamasko. Oh, meron na tayong something soft, something chewy, Something red. Ano ba kaya? something yummy. Pwede ba? Pagkain na naman ang sa isip mo, ikaw talaga. What are you doing? Planning kayo, ha? Mag-contribute ka na dito ng idea para sa Crisp Kringle natin Isang something na lang para makapagbunutan na tayo. Para maka-start na rin tayo maka-receive ng mga gifts. Excited na ako. Ano ang idea mo? Pwede ba yung something best? Something best? Ano yun? Sa ilalim ng nagniningning na bituin, payapang nagpapahinga si Jose, si Maria at ang sanggol na si Jesus. Ang mga pastol na dumalaw sa kanila ay lumisan na at masayang ipinamalita sa lahat ng tao ang kanilang nakita. Pero di nagtagal ay nagambala ang kagalakan at katahimikang ito. Maaalala na ipinag-utos ni Haring Herodes ang pagpatay sa mga bata sa Bethlehem 2 taon pababa. Inutos niya ito para makasiguro siya na mawawala si Jesus, ang inaakala niyang banta sa kanyang trono. Bago ang malungkot na pangyayari ng pagpatay sa mga sanggol, maaalala rin na may mga misteryosong mga dayuhan na bumisita kay Haring Herodes. Sino ba sila? Bago pa lamang ipanganak si Jesus sa sabsaban, sa malayong lugar sa silangan ng Israel, ay may mga matatalinong tao o tinatawag na mga pantas ay nag-aaral ng paggalaw ng mga bituin sa kalangitan. Isang gabing maaliwalas, sa gitna ng kanilang pagmamasid ng kalangitan, napansin nila ang isang kakaibang bituin. Iyan nga kaya ang bituin na magtuturo sa atin sa ipapanganak na hari ng mga Hudyo? Iba ang kinang at liwanag ng bituin na yan. Siguro ay yan na nga ang bituin na tinutukoy sa mga lumang kasulatan na napag-aralan natin. Ang lugar na yan ay papuntang Jerusalem. Pero saan sa Jerusalem? Hindi natin malalaman kung hindi natin susundan ang bituin. Sa tingin ko, kailangan na tayong maghanda para maglakbay. Patnubayan nawa tayo ng Diyos. Ipagkaloob nawa niya sa atin ang hangad nating sumamba sa ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Dala ang kanilang mga aklat, observation equipment, supply para sa campfire, pagkain, tent at tulugan, sinuong nila ang lamig ng gabi at ang init ng disyerto sa araw sa loob ng humigit kumulang ay 2 taong paglalakbay. Nang marating na nga nila ang Jerusalem,
Doon ay nagtatanong-tanong at saka nga pinatawag ni Haring Herodes. Nang malaman ni Haring Herodes ang kanilang pakay, pinahayo sila sa Bethlehem sa pagkukunwang kapag nakita nila ang hinahanap na sanggol ay pasabihan siya nang siya man ay makasamba rin. Ngunit alam natin na hindi totoo yun sa puso ni Haring Herodes. Pagkarinig sa bili ng hari, umalis sa harapan ni Herodes ang mga pantas. Hindi gumalaw ang bituin simula kahapon. Sa palagay ko, malapit na tayo sa Bethlehem. Tayo na. Sundan natin ang bituin habang nakatigil. Laking galak nila nang tumigil sa tapat ng bahay na kinaroroonan ng batang si Jesus ang bituin. Nagbunga rin sa wakas ang mahaba at matagal na paglalakbay ng mga pantas mula sa silangan. At ngayon ay malaki na ang sanggol. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Sa wakas, nakilala na rin natin ang mga misteryosong dayuhan ni Haring Herodes, ang mga pantas o wise men. Kaunting paglilinaw lang po, mga maliit kong kaibigan. Sino nga ba ang mga wise men? Ang mga wise men ay hindi pinangalanan sa Bible. Hindi rin sila mga Hudyo katulad ni Jesus. At maaaring hindi lang sila tatlo. Maaaring dalawa lang sila o higit sa tatlo. Nakaugalian na nating isipin na tatlo sila kasi tatlo ang regalong inihandog nila kay Jesus. Ginto, kamangyan o insenso, at mira. Saan ba galing ang mga wise men? Saan ba yung silangan ng Israel? Sundan niyo ko sandali. Kunyari, mapa ako. Kung ako kunyari ang Israel, o di ba, alam mo yung primary directions mo? Sa taas ko ay North o Hilaga. Tama! Sa baba ko ay South o Timog. Sa kanan ko ay West o Kanluran. Tama ulit. At syempre, sa kaliwa ko ay East o Silangan. Tama lahat! Pinaniniwalaan na siguro ng mga wise men ay galing sa Babylonia na ngayon ay kilala natin na bansang Iraq o kaya ay sa Persya na ngayon ay kilalang Iran. Ito ay mga bansa sa silangan ng Israel. At alam niyo ba na dito sa mga bansang ito ay mahalaga ang pag-aaral ng mga celestial bodies katulad ng mga planet at stars? Ang layo ng bansang yun sa Israel, lagpas 2,000 kilometers ang nilakbay nila. Kaya, pagdating nila sa Bethlehem, ay hindi na baby si Jesus. Mga 2 years old na siya. Wala na rin siya sa sabsaban, kundi sa isang bahay na sila nakatira. Paano nalaman ng mga wise men ang tungkol sa pagdating ni Jesus?
Marahil sa pag-aaral ng mga wise men ay nabasa nila ang sinulat ni Daniel. Naalala niyo ba si Daniel? Siya yung binatilyong inihulog sa mga leon kasi ayaw niyang mag-pray sa ibang Diyos kundi sa tunay na Diyos lang. Isinulat ni Daniel mula sa kanyang pangitain ang pagdating ng hari ng mga Hudyo at yun marahil ang napag-aralan ng mga wise men. Pero hindi na mahalaga kung ano ang pangalan ng wise men o kung saan sila talaga galing. Ang mahalaga ay ito. Hinalap nila si Jesus, sumamba sila kay Jesus, at nag-aling sila kay Jesus. Big time! Ang inaling nila ay yung pinaka-the best nila. Hinandog nila yung best ng lakas nila. Hindi problema sa kanila ang hirap ng lakbayin, disyerto, bundok, gubat, init, lamig, kilometrong layo, sakay ng kamelyo, makita lang si Jesus. Binigay din nila yung best ng time nila. 2 taong haba ang paglalakbay. They gave their precious years for Jesus. Inialay nila ang best ng alam at galing nila. Matiyagang pinag-aralan ang kasulatan at ang mga stars ng kalangitan. At nirigalo nila yung best ng meron sila. Ginto, kamangyan, mira, mga regalong panghari! Dahil sa pag-aalay at sakripisyo nila, nakarating sa iyo at sa akin ang pag-ibig ni Jesus. Alam mo, may naalala akong isang bata na ganyan din ang ginawa sa baon niyang pagkain. Naalala ko isang araw nung nagtuturo na si Jesus at sinusundan siya ng maraming tao. Walang sinasabi sa Bible kung ano ang iniisip ng bata na may baon na 5 tinapay at 2 isda. Siguro parang ganito. Daming tao. Maghapon na silang sumusunod kay Jesus. Gutom na sila. Swerte ko. Dala ko ang baon kong tinapay at isda. Kung isa ako sa mga taong yun, hihintayin ko ring pakainin sana ako. Pero kung bibili pa sa bayan para sa lahat, baka pagdating ng pagkain, patay na ako sa gutom. Kaya, inilabas ko ang baon ko. 5 tinapay, 2 isda. Nang kakain na sana ako, naulinigan ko yung sinabi ni Jesus sa disciple na kasama niya. O, ano ang hapunan natin? Parang nagulat at nagtaka yung disciple. Kinabahan siya. Kinuwenta sa isip ang laki ng perang kailangan para makabili ng pagkain. Malayo pati ang bayan. Paano agad makakabili? Tiningnan ko ulit yung dami ng tao. Sinilip ko rin ulit yung baon ko. Sa isip-isip ko, di naman to sapat. Pero, wag masabi na sa gitna ng mga gutom na tao na nandoon, ay ako lang ang nakakain. Siguro meron yata akong dapat gawin. Bibigyan ko sila ng 1 isda. Hindi yata. Sige, bigay ko na lahat. Hindi naman yun marami, gapatak lang. Pero, mas mabuti yun kaysa wala.
Kaya, ayun, binigay ko sa kanila yung tinapay at isda ko. Talagang kakatinggot lang yun. Pero wow, napangiti si Jesus. Tiningnan niya ako na parang ako ay napaka-importanting tao. Pinagpasalamat ni Jesus ang pagkain. Tinawag niya ang mga disciples niya para ipamigay ang pagkain. Di ko naiintindihan. Paano nangyari yun? Yung 5 tinapay at 2 isda ko ay parang hindi nauubos. At lahat ng mga taong nandoon ay sigurado akong nangabusog lahat. Sa huli ay may natira pa. Hindi ko lubos maisip. Hindi ako makapaniwala na yung aking kakaringgot na ibinigay ay may malaking magagawa. Nung una, naisip ko na yung baon ko ay sobrang liit kumpara sa laki ng problema. Ngayon ko lang naiintindihan. Wala palang regalong maliit para hindi magamit sa malaki at dakilang mga bagay. Lalo na kung ito ay ilalagay mo sa kamay ng ating dakilang hari. Nakakatuwa naman yung batang yun. I'm so impressed! Katulad ng wise men, pinigay din ng batang yun ang best niya. 5 tinapay at 2 isda? Best na ba yun? Akala din ng bata, wala namang magagawa yung baon niya sa dami ng papakainin. But, look and behold, nung binigay niya kay Jesus, ang lahat ay napakain at nangabusog. Ikaw naman ang tatanungin ko, kid. Ano ang 5 tinapay at 2 mong isda? Ano ang maliit na bagay na meron ka na handa mong ibigay kay Jesus? Alam ko, meron ka nito. Lakas! Gamitin mo ito para tumulong sa bahay. Ligpitin mo ang sarili mong kalat. Huwag nang intayin pang sabihan ni nanay para kumilos. Meron ka rin nito. Oras! Huwag ubusin sa video games. Mag-aral mabuti kahit module. Magbasa, mag-arts and crafts, learn to play a musical instrument, read your Bible, and pray every day. Meron ka ring talino at talento. Gamitin mo ito sa pag-solve ng everyday practical problems sa bahay. Huwag ka rin maging pasaway. Malaking tulong na yun kay nanay at tatay. Remember, COVID-19 tayo ngayon. Maraming problema at pangangailangan sa paligid. Alam kong gusto mo makareceive ng gifts ngayong Pasko. That is so great! Pero, kung meron kang i-give, that is even greater! May 2 action words sa memory verse natin ngayon. Alam mo ang action words, di ba? Mga salitang kilos. Hanapin at sagutin sa sarili mo kung alin sa 2 action word na mababanggit ang mas gusto mong gawin. Gets mo? I repeat. May 2 action words sa memory verse natin ngayon. Hanapin at sagutin sa sarili mo kung alin sa 2 action words na mababanggit ang mas gusto mong gawin. Clear? Ingat ka lang sa pagpili ng action word.
Maging wise ka, and isang action word kasi ay may reward. Pero yung isa naman ay mas ang reward. Here it is. Mga gawa, 20-35. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. O, nakita mo ba yung dalawang action words? Uulitin ko, mga gawa, 20-35. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Alin ang pinili mong action word na gusto mong gawin? I hope sa napili mo, mas ang reward mo. It's now time for our journaling! Ito ang pangalawa sa huling entry natin para sa ating Christmas episode. Pagkatapos ng online Sunday School natin mamaya, kunin mo ulit ang journal mo. Mga markers at crayon. Ang journal entry natin ngayon ay pareho para sa maliliit at malalaking bata. Ganito ang ating gagawin. Una, huwag kalimutang isulat ang date ngayon. Ikalawa, mag-drawing ng pinakamalaking square na magagawa mo sa loob ng page. At ikatlo, makinig kang mabuti dahil ito ang challenge para sa'yo. Lagyan mo ng design ng square na ito para magmukhang napakagandang regalo. Pwedeng magdagdag ng mga lines kung kinakailangan. Habang dinidisenyohan mo ang box mo, ay gawin mo yung pinaka-best mo. Isipin mo na ito ay ibibigay mo ng buong pagmamahal sa isang mahal mo sa buhay. Gumawa din ako ng disenyo ko. Look at the beautiful design I made for my box. Alam ko, kaya mong daigin si teacher. Happy drawing and designing! For your family movie time this week, highly recommended namin sa inyo na panoorin ang The Legend of the Three Trees, written by Catherine McCafferty. 3 puno na matatayog at may malalabay na mga dahon ang masayang nakatira sa gubat, kasama ang mga ibon, paru-paro, at iba pang mga hayop. Isang araw na ilagay sa pangarib ang masaya nilang buhay sa gubat. At bago ako maging spoiler, ikaw na ang tumuklas kung paano naging alawaismen ang buhay ng mga punong ito. Huwag kalimutan! The Legend of the Three Trees, written by Catherine McCafferty. Enjoy watching with the whole family! Nag-iisip ka ba ng ireregalo mo sa loved ones mo at walang pamili? No worries! It's the thought that counts. Pwede kang gumawa ng card, magsulat ng poem para sa kanila, o kaya mag-recycle ng mga available materials sa bahay katulad nito. You can also make your own gift wrapper out of scratch papers, supot o brown paper, and turn them into creative gift wrappers. Watch this!
Hindi yung papel ng candy cane, ha? Yung totoong candy cane. Magkakaroon ka ng tunay na candy cane kung mapupuno mo ang journal mo ng entries hanggang sa huling lesson natin sa susunod na linggo. Kunan mo ng picture ang bawat journal entry mo at isend mo lang sa RCFGC o kaya ay sa RCLCP-GC at i-deliver namin sa iyo ang candy cane mo right at your own doorstep. Siyempre, naka-face mask at naka-face shield kami with sanitized hands at social distancing pag nag-deliver to keep you safe and healthy. Chill ka ba doon? Uloy tungo, matay pikit, at tayo'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sa itinuro sa amin ng mga pantas. Isang pagbibigay ng pinakamainam at may pagsasakripisyo. Pagpalain mo po ang mga batang ito na nakikinig at gawin mo pong tunay na merry ang Christmas nila at ng kanilang buong pamilya. We love you, Jesus. Amen. Tandaan palagi, sa kamay ng ating hari, walang regalong maliit na hindi magagamit.